ng mga miyembro para kung ikaw ay magkasakit. Hindi yan pwedeng ipautang, hindi yan pwedeng gawing pangkapital, hindi kapitalista ang PhilHealth, kundi ito ay government insurance. Non-profit at that, Mr. Speaker. Nako naman, Kong Hon, magpapasko na. Ano ba naman yung mga pinaggagawa nyo na yan? Itigil nyo na yan. Ha? Sinisira nyo lang ang imahe ng Kongreso. Magtira naman ho kayo kahit konting dignidad o kahihiyan para sa mga susunod na magiging congressman. Anak ng toka ngayon, pagka naririnig congressman, unang pumapasok sa utak ng ating mga kababayan, mga trantado. Yun o talaga, real talk ha. Merong ano yung mga yan. Merong mabigat na dala-dala. Diba? Puro ayuda nasa utak ng mga yan. O puro pangungurakot ang nasa Magtira naman ho kayo ng konting kahihiyan para sa mga susunod na magiging congressman. Hindi ho kayo congressman forever, ika nga. Meron ho kayong ano dyan, pagkatapos ng termino ninyo, may papalit sa inyo. Bigyan nyo naman hong katiting na kahihiyan yung mga papalit sa inyo. Eto na ho mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Ako magpapasko na, ano pa ho hinihintay nyo? Isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. At pakishare na rin ho ng ating video. No? Maraming salamat ho sa mga nag-subscribe na, sa mga hindi pa nag-subscribe. Bahala ho kayo sa buhay nyo. Hindi ko malaman kung ano mga plano nyo sa buhay nyo. Naku, tayo wala ho tayong inihingi ng kung ano-ano dito ha. Subscribe lang at share yung atin dito mga kababayan. Ayun na nga, talagang todo-todo ang publicity stunt. Ang problema kasi dito, simple lang yan. Kahit ipatawag mo ang economic team mo, ipatawag mo yung lahat ng mahuhusay sa gabinete mo, Marcos Jr., pagka-palsipikadong inumpisahan ng isang bagay, kahit na paano mo ayusin yan, palsipikado yan. Kung yung pundasyon ng bahay, merong diferensya, kahit paano mo pagandahin yan, may problema. O, di ba? Tama mali. Kasi kahit na paano mo pagandahin yung pasad, yung kung ano-anong ilagay mo dyan, pagka ho nagkaroon ng problema yan, guguho yan. Di ba? Pero, kung ang gagawin nitong si Marcos Jr., ayusin na natin. Balik na natin sa sa BICAM para walang problema. Kaso hindi na daw pwede. Kailangan na daw mapirmahan yan bago matapos ang taon. Ang problema ho dito mga kababayan, ang dami na hong nagsalita, kaugnay dyan sa budget na yan, na maraming problema. Mantakin nyo yung dyan sa DepEd, Department of Education. Nakalagay sa ating konstitusyon, dapat paglaanan ng malaking bulk ng pondo para sa edukasyon. Para nga naman ho yun sa mga natin, sa mga susunod na henerasyon. Tapos, yung nasa batas na dapat merong pondo ang subsidiya ang PhilHealth, tinanggalan ho nila. Binigyan ho nila ng napakalaking pondo, yung DPWH na hindi naman nanghihingi. Di ba naman sa kalahating merong saltik yung mga congressman dyan sa House of Representatives kung ano-ano hong pinagagawa nila. Ngayon, ang tanong, paano nyo ho aayusin yan? Kahit ipatawag mo pa lahat ng mahuhusay dyan sa gabinete mo, hindi nyo ho maaayos yung corrupt na budget na yan. Kasi yung budget na yan, hindi ginawa para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ginawa para sa gastusin sa 2025 ng mga ordinaryong Pilipino. Ginawa yan para sa eleksyon ng mga walang niyang politiko sa 2025 midterm election. Puro ayuda. So, anong gagawin natin ngayon? Ipipilit natin. Kahit ipatawag mo lahat yan. Anong pangalan nitong Ali na to? Ito yung kulang na lang, batukan nitong si Bibisan. Singit na singit. Ikaw na tumabi kay BM. Ikaw na Vice President. Di na ako. Dito ka na. Ito mapapel, itong sa Department of Finance. Ito Department of Finance, yung DBM. NEDA, pinatawag na ho lahat nitong si Marcos Jr. ang kanyang economic cluster para ayusin yung 2025 budget na yan. Ewan ko ba kung anong meron dito sa mama na to. Tigilan niyo ho kasi yung kakapulburon kung ano-anong. Ito na pakinggan natin ang pagsasalita nitong si ito na dito ho muna pala tayo. Dito ho tayo sa
patuloy na paninira dito kay Vice President, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dun sa dalawang iniidolo nating senador. Itong si Father Adik, tingnan nyo naman, sama akong makatingin kay Tatay Digong. Pare ka ba niyan, sir? Naku, malakas lang naman loob mo kasi matanda na si Tatay Digong. Pero titigan mo ng ganyan si Tatay Digong nung nasa ano pa siya, mga 50 years old, mga 45 years old, o di naman kaya 60 years old. Naku, may kalalagyan ka, Father Adik. Tingnan nyo na makatingin, sarap batukan. Di ba? Tingnan nyo naman, nanaba na lang sa kakatabi niya kay Trililing. Ito, pakinggan ho natin itong report na UNTV. Game. Teka ho, walang sound. Lagyan nating sound. Ayun, game. Gaya ng mga naunang pahayag, hindi pa mumulitika ang dahilan ng paglalabas ng Progress Report ng House Quadruple Committee o Quadcom. Sa ulat ng 4 House panels, kabilang sa rekomendasyon nito ang pagsasampa na ng reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa extrajudicial killing sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Gayun din ang ibayo pang investigasyon sa mga personalidad na iniuugnay naman sa illegal drug trade at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. There's no politically motivated information that we share. Nakita ng publiko ano yung lumalabas sa mga bibig ng mga testigo eh. Nakita ng publiko. Ang bira ho talaga itong si Robert H. Barbers. Nakita ho namin yung mga testigo na ilinabas ni Trillanes sa Senado. Yung mga testigo na under duress, yung mga testigong humahagulgol pag pinagsasalita nyo, yung mga testigo na pinagsasalita nyo ng napakahaba pagka ayon sa naratibo nyo, yun hong nakita namin. Pero yung mga nangangatwiran at ilinalabas kung ano nga ba ang totoong nangyari dyan sa war on drugs na yan, binabara at kinukontempt nyo. Yun ang nakita ng sambayan ng Pilipino, Congressman H. Barbers. Publiko ano yung nangyayari sa hearing. And this is being watched. I'm sure they also watch this. Hindi naman po galing sa bibig ng membro ng Quad yan. Diba? Kaya kami, talagang ano tayo rito, no? We only follow where the evidence leads us, no? Ang ebidensya papunta doon sa paggiba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung nagbibigay ng ebidensya, kilalang mga aso ni Antonio Trililing. At yung mga kinulong dyan sa House of Representatives at maya-maya pagkatapos nilang nakulong na kumanta sila ng kung ano-ano. Oy, di pa ho tayo yung kay Attorney itong si Colonel Grijaldo, magpapasko ho ata siya dyan sa House of Representatives. Maawa naman ho kayo. Yun ho talaga ang para sa humanitarian. Hindi, kasi masama ho talaga ang loob nitong mga congressman na to kay Colonel Grijaldo, no? Kasi nabulgar ho yung pakikipag-usap nila sa mga resource person, yung vetting process kung tawagin ng TWADCOM sa mga pinagsasalita nila dyan sa House of Representatives. Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. Ginawa nito ang depensa matapos manawagan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng patas sa tapat na investigasyon sa 4 House panels. Kabilang ang kongresista sa nais mapaimbestigahan dahil sa pag-uugnay sa kanya sa issue ng illegal drug trade. Ayon kay Congressman Duterte, hindi dapat magpa-distract sa politically motivated accusations o hindi mapagkakatiwala ang testimonya dahil deserve ng bansa ang katotohanan at commitment sa paglaban kontra illegal na droga. Sa punto na dapat hindi hearsay at credible yung mga witnesses, I agree. And we all agree in the Quad that should be the case, no? That is why we recommended for further investigation. Diba? We're not saying a person is guilty right away, no? Kasi nga, lumabas lamang ito sa committee hearing and we cannot not write this in the committee report and ignore the information. That's why we said we are recommending further investigation. Samantala para naman kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, importanteng aksyon. Itong si Percival Sindanya ito yung nag-endorso
diyan sa pagkaka-impeach nitong si Vice President Sara Duterte, doon sa impeachment yung impeachment nila Leila de Lima at nitong mga Magdalo. Yan ho. Aksyon ng rekomendasyon ng Quadcom para sa mga matagal nang nanghihingi ng katarungan, partikular na ang para sa mga biktima ng EJK sa anti-drug war. This is long overdue. No? Isa itong mahalagang hakbang patungo dun sa matagal ng panawagan ni Aquino Santos, ng kanilang pamilya at ng libo-libong naging biktima na madugong drug war ni dating Pangulong Duterte. So this is long overdue. This is serving yung call para sa katarungan ng ating mga kababayan na nakaranas ng pang-aabuso, ng pagpatay ng panahon ng tokhang sa ilalim ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ng kongresista, complementary ang partial findings at recommendations ng Quadcom sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng Duterte administration. Pero giit naman ni Rep. Nag-apiran pa yung dalawang unggoy. Nakita nyo ho mga kababayan, ganyan ho sila pag may accomplishment na sila. Nakapagpa-contempt na naman tayo, apiran ho sila ng ganun. Kaya ano ho yan eh. Yaang ginawa nila na yan dyan sa House of Representatives. Imbis na makaganda sa imahe nila, maging tanyag sila, tumaas ang mga rating nila. Nakita ho ng ating mga kababayan kung gaano kahambog at kawalang kwenta yung mga individual na yan. Representative Barbers, hindi concern ng Quadcom ang pagpapalakas ng kaso sa ICC laban sa Duterte's drug. Aba, parang ano yan parang nakita na natin yung larawan na yan Teka lang. Hindi ho ba tong larawan na to? Ito, kailan ba tong ano na to? 3 hours ago. Tama. Ito rin siya yun o. Ito rin ho siya Okay. War. Rosalie Coz, UNTV. Ayun na nga mga kababayan. Thank you UNTV Ayun na nga mga kababayan. Dito ho tayo sa pagkatapos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inano ho nila kumbaga, yung dito sa dito sa session na to diyan sa plenaryo, ang privilege speech natin puro at Quadcom muna tayo, birahin natin si Duterte, di ba? Yung si Barber, si Abante, si Fernandez, si Paduano. Pero dito ho iba ito mga kababayan. Ito ho talaga yung mga tumatrabaho kay VP Sara naman ito. Kasi hindi ho sila lahat pwedeng magsalita doon kay Tatay Digong diyan sa Quadcom. Merong mga congressman na dapat bibira naman doon sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin itong si Congressman JJ Conghon. Isa sa mga politiko na nasa narco-list nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin. Nasa narco-list ho yan, kaya galit na galit ho siya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gang! I'd like to acknowledge the guest of Christopherson M. Yap, Representative, 2nd District of Southern Leyte. They are Wilfredo Tabor, President, Eduardo Jo, Vice President, Mario, Speaker. Babati lang ho pala tong si Conghon, no? Pero ganun pa rin naman ho yun. Isa pa rin ho siya doon sa mga politiko na nasa drug watch list ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya merong hugot ho yung banat niya kay Tatay Diggs. Ito. Of our colleague and those who are just helping the local government units on their medical facilities being accredited by PhilHealth via access to DBP funds. Ang pinupuntirya ko po ay hindi yung mga sumakay na lamang at nalinlang dun sa mga pekeng balita, kundi ang pinagmulan ng pekeng interpretasyon, pekeng advokasya at peke na pagiging eksperto. At ngayon naman, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I am again standing up. Because even if I will be branded as part of the minority voice, I will never stop because I am definitely sure that this voice speaks the truth and is bringing the real issues that should be discussed. Mr. Speaker, distinguished colleagues, kamakailan lang ay niyanig ang buong Pilipinas nang sabihing zero budget ang PhilHealth.
Neto na. Naglipa didepende na ulit, siya. lalong-lalo na itong palaging nasa media na nagclaim na eksperto siya at siya'y advocate ng public health at kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Let me quote the message that has been circulating not only in our country but worldwide, Mr. Speaker. And I am referring to the open letter of Tony Leachon addressed to the President that is actually being sent all over medical societies and other stakeholders. Let me focus, Mr. Speaker, on his statement, which actually says and implies that health is not a priority of this administration and that health is not a priority of President Bongbong Marcos. This is a big lie. Malaking kasinungalingan para lang ulit mapunta sa headlines, para lang ulit makakuha ng airtime. I am not saying Priority ba ng administrasyon ni Marcos Jr. ang kalusugan? Kung priority ho niya yan, dapat sana hindi tinanggal yung subsidiya ng PhilHealth. Ganun lang naman ho yun eh. Priority ho ba talaga niya? Bakit hindi niya tanggalin niya anong pangalan nito? Yung pinuno ng PhilHealth, yung itinalaga niya. Kasi kapalpakan yung ginawa ho, puro investment eh. Oh. this, Mr. Speaker, because I'm a member of Congress, but I am standing up. Kasi ilang beses na binibiktima ang kalusugan, pinupolitika ang kalusugan dahil may mga taong gustong nagkakagulo-gulo tayo at ang sanhi niyan ay ang perpetrators of fake medical information. He cited 3 situations. And to quote, Mr. President, imagine the faces of those you serve. A mother cradling her child in the corridors of an overcrowded hospital, unable to afford even the most basic medication. A farmer in the provinces walking miles to a rural health center, only to be told there are no funds for dialysis sessions. An elderly man who contributed to PhilHealth all his life, now begging for help as mounting hospital bills eat away his family's savings. And he further mentioned, these are not just statistics, these are real people. And the government is being poised to deprioritize healthcare in favor of unprogrammed appropriations and the ayuda para sa kapos ang kita program. He further mentioned, when the government allocated zero subsidy for healthcare in 2025, and this is addressed to the President, Leachon mentioned, you placed millions of Filipinos at risk, especially the poorest and the most vulnerable. When the cries for support from those who depend on universal healthcare law were met with silence, you betrayed the promise of a healthcare system that is meant to be universal, accessible, and equitable. He further mentioned that this is not about politics anymore, Mr. President, but this is about lives and Filipino lives. Mr. Speaker, distinguished colleagues, unahin ko itong mga pinagsasabi niya. Totoo yung sitwasyon na meron tayong mga taong Okay, magrarant lang ho pala siya dito kay Dr. Leachon. Pero kung tayo naman ho tatanungin na kung talagang kung sino ang nakikita natin ngayong mga panahon na to na kahit papaano ay nagsasalita sa mga kalokohan ng administrasyon na to, lalong-lalo na pagdating sa healthcare. Itong si Dr. Leachon, very consistent kahit minsan medyo falsifikado yung mga medyo dispalinghado minsan yung mga banat niya. Pero dito sa isa na to, sa issue ng PhilHealth, talaga kung mayroong problema ang ginawa ng administrasyon diyan sa budget. nagkakasakit at nangangailangan ng tulong. Totoo rin na meron tayong universal healthcare law na hindi epektibo dahil ipinasa siya para magmukhang mabuti at para sa Pilipino, pero ang katotohanan is it is mere lip service. Again, because of killer provisions. Kasalanan ba ng administrasyon ngayon nang ipinasa na universal healthcare law noong nakarang administrasyon ay hindi epektibo? Wait, ikaw naman ito naman si Congressman anong tawag dito?
Janet Garino, ang tagal na ng universal healthcare na yan. Pasalamat na lang ho kayo na pasa dito sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dyan sa political will niya na yan. Matatapos na naman ng 19th Congress. Kayo ho ay nasa healthcare. Kayo ho ay isang doktor. Nakita nyo na yung mga provision pala hindi maganda. Bakit hindi nyo ho ayusin yung batas? Binibintang nyo pa rin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero nasa lugar kayo health expert na congressman kung tawagin. Bakit hindi nyo ho ayusin yung batas? Bakit hindi nyo tanggalin yung mga dapat tanggalin dyan sa universal healthcare na yan? Ang problema ho, wala na sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak ng tokwa. Kasalanan ba ng administrasyon ngayon na yung mga nangyari sa PhilHealth nung nakaraang administrasyon ay nababoy ang PhilHealth? Is it the fault of the current administration that we are Kapal ng trying mukha nito, to correct things and abuses in the health sector? Anak ng tokwa, 3 taon na hong administrasyon na to. Ano pang pagkukorek ang gagawin nyo? Ang nakaupo sa PhilHealth, tao na nitong si Marcos Jr. Ano pang pagkukorek ang gagawin mo, madam? Naku, nagagalit, mapapas mo, di pwede magalit. Dapat lang tayo, kalma, relax lang, chill. Mr. Speaker, distinguished colleagues, we should never shut our mouth if there is somebody sowing intrigues and misinformation among the general public. Ang sabi nga ng World Health Organization, it's time to flatten the curve of infodemics. At ulitin ko ang sinabi ko kahapon. Ano po ba ang infodemics? Ito ay dinagdagan o binawasan na totoong impormasyon para magmukhang totoo, pero peke, Mr. Speaker. I do not blame the people who reacted, the people who took on the debate on various platforms, the people who were bleeding and crying and very much anxious, thinking that what Lechon is saying is the truth. But the reality is, Mr. Speaker, distinguished colleagues, pinaglalaruan lang ang mga Pilipino ni Tony Lechon dahil karamihan ng kanyang sinasabi ay twisted information. Bakit nga ba nagkasiro ang budget ng PhilHealth? Ayan, sige. Mr. Speaker, I was a former chairman of the board of PhilHealth. Yes, I was with PhilHealth for only over a year. But my eyes were open to many things happening inside that had to be corrected. Reforms were made. In fact, even in policies of PhilHealth, 8 major reforms were made, including to curb fraud and to make it responsive to our people. Pero ano ang nangyari? Nung pumasok ang nakarang administrasyon, binaliktad lahat ito. Naku. Noong 2017 at 2018, nagpakasaya ang ilang opisyal ng PhilHealth by distributing PhilHealth money and Teka, madam. Huwag mong sisihin yung nagdang administrasyon. Magkakagulo tayo dyan sa totoo lang. Magkakaproblema tayo dyan. Huwag nyong ibahin ang usapan. Ang problema dito, universal healthcare, subsidy na galing sa pamahalaan, hindi nyo ho ibinigay. Dinala ng mga kasama nyo dyan sa house sa puro ayuda. Ngayon, kung sinisisi nyo ang kapalpakan ng nagdang administrasyon, kayo na nakapwesto ngayon, bakit hindi nyo baliktarin? Bakit hindi nyo baliktarin yung mga ginawang polisiya ng nagdang administrasyon dyan sa PhilHealth? 3 taon na ho, puro sisihan nang nangyayari dito Mga kababayan, wala ho silang ginawa kundi manisi ng manisi making this as excessive allowances. Andun yung isang PhilHealth president na nakatira sa hotel. Kaliwat kanan ang mga sumusobrang benepisyo, hindi para sa tao, hindi para sa miyembro, kundi para sa kanilang mga sarili. Andun yung napakamahal na COVID testing that was actually depleting the funds of PhilHealth. Pero hindi naman talaga nabibigay yung tamang serbisyo ayon sa mga sakit na kailangan ng tao. Andun yung interim reimbursement mechanism na yan ang totoong pamumulitika kung saan ang pera ng PhilHealth ay pinamigay na ang PhilHealth ay nagmukhang kapitalista sa mga pribadong ospital na hindi naman tumatanggap ng pasyente. At ano ang nangyari, Mr. Speaker?
No accountability. Is IRM illegal? Definitely. Dahil ang pera ng PhilHealth, kapag yan ay binayad na as premium, yan ay pera na ng mga miyembro para kung ikaw ay magkasakit. Hindi yan pwedeng ipautang, hindi yan pwedeng gawing pangkapital, hindi kapitalista ang PhilHealth, kundi ito ay government insurance. Non-profit at that, Mr. Speaker. Naku, bumaliktad na ho. Naku po. Bumaliktad na ho itong si anong pangalan to? Itong si Janet Kurt. Garin. So bakit ngayon, habang inaayos natin ang puso ng kalusugan, which is actually the primary energy and adrenaline that makes healthcare sustainable. Kasi maski ilang ospital pa ang ipatayo natin, maski ilang tao pa at healthcare workers ang ating i-hire. But if we do not have an effective, efficient, and responsive PhilHealth, this can never make universal healthcare applicable. Dahil ang PhilHealth, ang puso na nagpapaikot sa lahat ng investments on health, be it national, be it local, be it private, or be it government. Ngayon, bakit natin uulanin at tatadtarin ng kasinungalingan ang mga taong gustong sugpuin at ayusin ang PhilHealth? Sugpuin. Walang ginawa yung ilinagay ni Marcos dyan sa PhilHealth kung hindi mag-investment. Tinanggalan nyo hindi, kahit na ano sabihin mo, Garin, no? Yung ginawa nyo na tinanggalan nyo na subsidiya ang PhilHealth, hindi yun mapapagtakpan ng katotohanan ng mga kasinungalingan na pinagsasabi mo dyan sa privilege speech mo na yan. Why are we depriving PhilHealth of major changes that will actually put things in their proper perspective? Unahin na natin, meron bang pera ang PhilHealth? Yes. As mentioned earlier, and which is still ongoing on the Committee on Good Government, there is around 500 to 600 billion funds in PhilHealth. Mawawala ba? Malulusaw bang PhilHealth? No. Pero balikan natin ang punot dulo ng mga problemang ito. Ano ba ang binibigay ng national government sa PhilHealth? We call it subsidy in appropriations terminologies. But in medical terminology, this is actually payment of premium. Dahil insurance po ang PhilHealth, dalawang klase po ang nagbabayad nito. Una, yung direct contributors o yung mga sinasabing miyembro ng PhilHealth na nagbabayad ang kanilang opisina o ang kanilang sarili. Pangalawa, yung mga indirect contributors na nakasaad sa batas, yung ating mga 4Ps, yung ating senior citizens, yung mga nasa pamana, yung mga iba't iba pa dyan na minandate ng batas na babayaran ng gobyerno ang PhilHealth. In other words, the national government is putting forward annual budget to PhilHealth to enroll on an annual basis yung mga walang kakayahang bayaran ang kanilang premium at sang-ayon sa batas ay binabayaran ng gobyerno through DOH then PhilHealth. In other words, ang binibigay ng national government ay pambayad para sa enrollment ng ating mga indirect contributors. Bakit po naging zero? Dahil sang-ayon sa ating oversight hearings at ilang session ng Committee on Appropriations, nakitaan na yung ilang taon na binibigay na premium or subsidy ng national government para pambayad ay tama ang numero pero kulang ang tao. And I myself, Mr. Speaker, as a witness to how we overhauled PhilHealth, and I tell you, hindi siya ganun kamadali. We faced cases right and left. Pinara kami, inulan kami ng maraming lobbyist at mga nagpapanggap na kunyari ay advocates ng public health. Pero ang katotohanan, nung binibigay ng national government at ng Kongreso at Senado yung bayad para premium sa mga Pilipinong walang pambayad,
Example na lang dito ay ang senior citizens. Nung binibigay ang pondo para sa 7.7 million senior citizens of the Philippines, yung aktual na tao na buhay ay nasa more or less 4 million lamang. Bakit? Nagkandara pa ang duplication or triplication of names. Ando doon yung napakagulong lista na yung isang pangalan ay 3 beses ini-enroll o minsan ay 2 beses. Ando doon din yung mga patay na in-enroll pa. Ando doon din yung bayad na ng kanilang kumpanya o ng kanilang sarili, siningil pa yung national government. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, this was fraud, panloloko, pandaraya na inaayos ng ating gobyerno. Bakit natin ito pipigil? Paano natin aayusin? Tatanggalan natin ng subsidiya. Ganun mo yung pang-aayos. Ha? Pambihira itong si Janet Garin. Oo, inaayos daw ng gobyerno yung problema na na-discover nila na yun. Ang paraan ho ng pag-ayos nitong administrasyon na to, tanggalan ng subsidiya. Gilan. Magaling. Why is Tony Leachon pretending to be a health advocate where in fact he seems to be tolerating corruption in Nako. PhilHealth? Bakit hindi siya tumayo at pinigilan yung excessive allowances ng mga executives? Bakit hindi siya nagrereklamo na nasa puro investment na lang yung nilalagay na pera? Because it will not land him in the headlines? This is not personal, Mr. Speaker. But let me call a spade a spade. A lie is a lie. Ang kasinungalingan ay talagang kasinungalingan. At dahil ba malapit ng eleksyon, dumarami ang ingay, maski hindi totoo ang mga akusasyon? Yung mga excess payment of premiums ng gobyerno ng Pilipinas na napunta sa PhilHealth, pero walang tao, walang mukha na in-enroll, ang ibig sabihin nun ay excess enrollment. Ihalin tulad natin ito, Mr. Speaker, sa isang negosyanteng nagbebenta ng lechon na kailangan mo ng supply ng baboy sa isang taon. At kunyari ako ay nagbebenta ng lechon, I will have pre-ordered pigs or piglets from the various suppliers at sasabihin ko, kailangan ko ng 1,000 baboy. Pero Mr. Speaker, distinguished colleagues, nagkaroon ng swine flu. At ang na-deliver lang sa akin ay 700 na baboy. Saan mapupunta yung excess payment ko ng 3? Ang bottom line dito, Congressman Janet Garin, hindi pa rin, kahit na anong sabihin mo dyan, hindi pa rin mapagtatakpan ng katotohanan ng administrasyon itong si Marcos Jr., hindi talaga priority ang kalusugan ng ating mga kababayan. Ang priority niya ay mamigay ng ayuda. Yun ho katotohanan dyan. At yun, ang katotohanan yun, na hindi nyo ho pwedeng basta-basta burahin sa kaisipan ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Kasi kung talagang priority nyo ang kalusugan, dapat sana yung nakalagay sa batas na dapat magkasubsidy ang PhilHealth, dapat tinupad yun. Kaso linabag nyo yun. Dito ho tayo sa pinaka matters of utmost importance. Ayan, baka magalit naman tong si Congressman Jinky Luistro kay PH Update. Baka sabihin niya, ba't pinakuno-kuno content mo ko, lagi mo na lang akong tinatawag na bakulaw. Diba? Todo makeup na nga ako. Todo Pilipinyana ako, diba? O sige, pinakamagandang congressman sa kasaysayan ng 19th Congress. That touches the integrity and accountability of our public financial system. The need to establish clear and stringent standards for the regulation of special disbursing officers and the need for a law that clearly defines confidential funds, prescribing stricter requirements and guidelines in the utilization thereof. It cannot replace a comprehensive law
that clearly defines and governs confidential funds. In this regard, Mr. Speaker, esteemed colleagues, I echo the words of retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, who aptly pointed out that we lack clear and comprehensive legislation that properly defines and regulates confidential funds. Magko-quote ka na lang, ito pang si Carpio. Ang daming kumusta naman yung sinabi nitong si dating Associate Justice Martires, Samuel Martires, ang nature ng confidential fund, confidential. Hindi pwedeng basta-basta na lang pagka naisipang biglang sinaltek yung mga congressman, bigla nilang kinalkalya ang laman ng confidential fund na yan, lahat na lang makikita nila. Kaya nga confidential fund. At ibinibigay yung confidential fund na yan dun sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. At ginagamit yan doon sa mga masiselang mga programa ng ating pamahalaan. Ano lang naman ho yan, kahit naman ho si Tambaloslos, merong confidential fund yan. Mas matindi nga sa kanila, yung extraordinary expenses ho nila, yung liquidation by certification. At yun, seguein lang ho natin. Dalawa ho sa ating senatorial candidate, dalawa ba o tatlo? Basta lahat ho yan, ganyan din ho kanilang plataforma. Pero itong dalawa na to, very vocal ho sila pagdating dyan sa liquidation by certification na yan. Una, yan si Pastor Apollo Kibuloy. Talaga na mga pagkayan ho naupo bilang senador, yan ho unang tatrabawin niya. Liquidation by certification, tanggalin yan. At itong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya naman mga kababayan, kung pipili ho kayo ng magiging senador natin sa 2025, Atty. Vic, kung Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, yung mga bagong mukha naman ho, yung tipong talagang meron na napatunayan pagdating sa prinsipyo, pamumuno, di ba? Pagdating sa pagiging politiko, yung si Kong Dante, tagal na ho nasa sakit niyan. At nakita nyo naman ho, yung prinsipyo niya dyan sa House of Representatives, hindi nabibili ng pera, impluensya o kung ano pa mga ayuda yan, di ba? Alangan naman, di ba? Sigurado tayo, talagang linapitan din niyang si Congressman Rodante Marcoleta para i-recruit diyan sa grupo ng mga walang ya diyan sa House of Representatives. Sigurado tayo doon. Ang ginawa ko ni Tamba, gusto niya hong bilhin lahat ng congressman na magiging tinik sa lalamunan niya, magiging problema sa plano niya. At alam niya si Kong Dante, isa ho siya sa mga congressman na yun. Kaya naniniwala tayo, kahit hindi pa sinabi ni Kong Dante, kahit hindi pa niya ichinika yan sa kanyang mga programa, malamang sa malamang, nagpadala na ng tauhan niya si Tambaloslos para makipag-usap dyan kay Kong Dante. Ano bang gusto mo, Dante? Gusto mo ba ng akap? Thus, Mr. Speaker, it has become incumbent upon this representation that while we provide the government with the necessary resources for national security through these confidential funds, we need to have a law that clearly defines these funds that shall be the basis of the imposition of strict and transparent guidelines to prevent the misuse, abuse, or neglect of the same. Mr. Speaker, this power clearly rests with us, the Congress of the Philippines. It is incumbent upon this body to exercise its legislative authority to craft a law that will not only recognize confidential funds, but also set clear standards for their use, allocation, and even oversight. As lawmakers, it is our duty to ensure that these funds are utilized in a manner that is consistent with the public's interest and transparent to the extent possible without compromising the sensitivity of their intended purpose. In closing, Mr. Speaker, let us act urgently to implement the necessary legal chances that will safeguard public funds
and ensure the government's confidential operations are effective, transparent, and accountable. Strengthening our financial systems will protect the public's hard-earned money and help build a more transparent and efficient government for the Filipino people. Mr. Speaker, this privileged speech is being delivered by this representation in anticipation of the bills on confidential fund and special disbursing officer, which will soon be filed by the Committee on Good Government. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Yun lang pala sasabihin nitong si Luistro sa privilege speech niya na to. Madam, ano na naman yan eh. Kumbaga talagang publicity na lang ho yung mga pinaggagawa nyo na dyan sa House of Representatives. Ang pinakamaigi nyo hong gawin na Congressman Luistro, para kahit papaano makabawi kayo sa mga kalokohan na pinaggagawa nyo dyan sa TWADCOM at dyan sa bad government. Kung manalo man kayo, malamang sa malo, nakabuelo kayo, incumbent kayo, tapos yung pondong ipinamimigay nyo, napakarami yan. Diba? Yung akap-akap nyo, naku na, kanya sigurado ho natin, malamang sa malamang, para doon sa mga boboto dito sa ali na to, piliin nyo na lang ho yung kalaban niya, yung mga nanonood kay PH Update, no? Kung sakali mang manalo sa 20th Congress, ayusin nyo na ho yung mga desisyon nyo sa buhay. At prinsipyo ho ang pairalin nyo, hindi yung pang sariling interest nyo diyan sa House of Representatives. Kasi nalantad na ho sa buong sambayanan na ang mga kapalpakan, yung mga kalokohan na pinaggagawa nyo dyan, nalantad na ho sa ating mga kababayan. Kaya please naman ho, Congressman Jinky Luistro, ayusin nyo na ho sa susunod na Kongreso. Kung sakaling manalo man kayo at kung matalo kayo, maraming salamat doon sa mga hindi bumoto sa inyo. Palakpakan ho natin. Ngayon pa lang para doon sa mga hindi boboto kayo dito kay Jinky Luistro, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa ginagawa nyo para sa ating bayan. Dito naman mga kababayan, pakinggan natin ang pagbanat nitong si Janet Garin, diyan kay Dr. Liachon. Kung di tayo nagkakamali, ito yung privilege speech niya. Ito, pakinggan natin. Majority Leader. As always, maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin na Pilipinas. Maraming salamat.